Praise the Lord. Igerto. Praise the Lord. It goes. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Hallelujah. Excited lang. Dalawa na yan ah. James. Hallelujah. Boses. Amen. Anawan. Run. Praise God. Sino yun? Palataan ng bawal na sa ang ating oras na ito ay natatuan po sa John 15:16. Yung compare mo ang nuts fruit. Ay pag-juice sabi ng Lord. Pagsahin ko po nila. Sister Yone, manahimik. Bakit ko? Sister Kaima, bulong-bulong. Sabi niya po sa kanya, NIV version, sabi niya, you did not use me, but I used you. Appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command. This is my command. My command, love each others. No, praise the Lord. Hallelujah. Father, once again, we thank you. We glorify your holy name in this place, oh God. Thank you, Lord, for the privilege that we claim in your word, that forward to us and gathered together in your name, you are in the midst of us. Thank you for the privilege that each one of us in the Life Group Network 6, oh God, will glorify your holy name. And Holy Spirit, we invite you to come in the midst of us, dine with us this daily bread. As I exhort your name, Lord, make me an abase, O God, at ikaw ang ma-exalt sa aming mga buhay. Kayaan mo nga, Panginoon, ang magrema na salita mo sa oras na ito. I-multiply po namin, O God, for your glory. At susunod po kami, O God, gaya ng sinabi mo, Lord, sa iyong salita, that you have appointed us and commanded us to love each other. God, to bear much fruit that will last forever. God, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa exhortation sa oras na ito, alam po natin na ang first Sunday po natin ay free Sunday sana. Po, binabahan ko sa mga life groups at kahit ito yung mga sumunod sa pagtawag ng Lord sa bawat isa po sa atin, after lang sana ay guidance prayer na lang tayo. Pero may gagawin po kasi tayo na kung saan ang isa sa mga life group leader ng isang life group dito sa Life Group Network 6 ay uuwi na po sa ating bansang Pinampala sa Pilipinas. At kaya naman po nakahanda ang mga kasama natin na life group leaders. Kaya naman, ang binigay ng Lord sa atin ay to bear much fruit that will last. Wala mo isiya pa niya. Mo isiya. Bay qua vậy ra. Thôi. So ito yung salita niya sa ibibigay po natin sa kanya na God has commanded, appointed her to bear the fruit that will last forever, which is the Holy Spirit, the Word of God. So ito po yung napag-aralan po natin as an extension doon sa ating pinag-aralan kanina, na kung saan mayroon ng ating minamahal na pastora, Susan, which is the Scripture. Ito po, to bear much fruit, para po mapagpalang bawat isa po sa atin. At itong fruitfulness na sinasabi sa kanyang salita ay magkakaroon po ng katagumpayan yung pagsunod po natin sa kanya. Habang tayo ay sumusunod, andun po yung salita niya na kung saan the greatest commandment na
to go and make disciples into all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all of the earth. Kaya naman, bawat isa po na nakilala ang ating Panginoong Jesus, ay hindi lang po yung nag-seminar po tayo dito, nakinig po tayo, kailangan po natin i-exercise at i-internalize ang salita ng Diyos na pansamantalang uuwi sa ating bansang Pilipinas. Yun na yung battleground po natin. Doon po yung mga napag-aralan po natin ay i-internalize na po natin sa bansang Pilipinas. At prayer po ng bawat isa po sa atin, ang mga umuuwi ay hindi lang uuwi, naupo na lang doon, hindi magsamba sa Panginoon, kundi dapat dito, kung ano man yung napag-aralan natin po dito, gagawin po natin as a battlefield sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, sa ating salita, sa araw na ito, sa oras na ito, na ipapabaon po natin kay Sister Catherine Mendoza na uuwi man siya sa ating bansang Pilipinas. Ano man yung maibibigay po natin na pagmamahal sa Kanya, ay i-multiply ng Lord ang gift and talents niya. Nagpagamit dito sa Life Group Network 6 na pagpapala po siya sa ating buhay. Lalong-lalo na as a leader in the Zion 1. At pagsunod niya dito sa purpose ng Lord sa kanyang buhay, ay dala-dala niya po ang ating prayer, ay dalhin niya hindi lang yung mga bagahe niya, but more is our love unto her. So, in behalf of Life Group Network 6, sa lahat ng mga grupo, ay magkakaisa po tayo na naman yung maibigay po natin, panalangin, silver or gold, we have none, but our prayer ay mamultiply yung gift and talents na nagsasayaw siya dito. Kailangan mag-evangelize siya kasi yun yung command ng Lord, the greatest command, na kung saan bawat isa po na pinili at tinawag ng ating Panginoong Jesus to bear much po. Ibig sabihin, hindi lang po iisa ka, kundi magdadala rin ng mga new souls sa kanyang paanan. So bilang nag-shepherd siya sa Zion 1, at nakita po natin ang pagsunod ng mga nasa Zion, i-multiply kung sino man yung maitatatag na aako muli sa responsibility. Pag-pray po natin na andun yung fruitfulness sa Zion 1. Dahil iniwan ito ni Sister Seni na marami po ang tithers. So nagagalak dahil ang Zion 1 ay nanggaling sa grupo ng Eagle. Branch po ito ng Eagle. Ang Eagle ay nagkaroon ng Zion 1, 2, and 3 before. Meron din Zion 3 before, which is under Sister Susan Magarin. At ang iniwan niya ay nasa kay Sister Connie na ngayon. Siya yung iniwan na tatlo po sila na iwan noon. Pero ilan lang kayo na iwan noon? Dalawa. So, kaya minerging po inilagay sa Hana, which is ang Hana rin ay nagkaroon ng Hana 1, 2, and 3. So, hindi rin po nag-prosper yung 3. Talaga sa atin, pag nag-declare po tayo ang mga grupo, ang napapansin ko rito is yung nasa number 3 talagang God the Father is so lovable unto us. God the Son have grace and mercy. Pero ang banal na Espiritu, which is the number 3, dito po natin nakikita yung pag tayo'y sumuway sa pagsunod at naglaylo po tayo, nag-ibang kaliwa ng lakad, meron po tayong yung number 3, which is when we grieve the power of the Holy Spirit. Ito po yung hindi natin maiwasan at consequences po is dadala. Kaya naman, marami nang bali 3 na ang number 3 na itinatag sa Life Group Network 6, pero hindi po nag-prosper dahil matindi ang power ng Holy Spirit. Kaya pag tayo'y sumunod, kailangan po natin ay diretso, huwag po tayong sakang na naglalakad. Kaya
kailangan po, pag nagkaliwa kanan, diretso lang po. Huwag po tayo, mas maganda pa yung kaysa yung palakad ka ng 2 beses na pa ganyan. Mamaya, kaliwa, kanan, ganyan na yung lakad. Diba? Kaya sa LGN6, tayo nagagalak dahil muli, marami po umalik at babalik pa yung iba na nakatapak na sa holy ground. So, kaya naman, congratulations at tawag sa po sa atin. Dahil sabi nga sa John 3:16 na kung saan ay itong first week ay naganap po ang ating Holy Communion kanina, which is the John 3:16. So dito po ako magtatapos. Sa mga bago po natin kapatiran sa oras na ito, alam po na pagmamahal ng Diyos, pagmamahal ng kapwa, at pagmamahal ng mga pinili. Kung saan kayo grupo na napaloob, ang mga nanay po, sila po yung nag-shepherd sa inyo. Kaya ni David, na siya yung tagahawak ng pastol, kung saan namamastol sa inyo. Kaya naman, kung sino yung papaluin doon, huwag po tayong magalit, kundi yakapin natin ang mga nanay na pinalaga ng Diyos tayo. Sabi nga niya, I choose you, you didn't choose me. Ibig sabihin, hindi kayo ang pumili sa akin. Hindi ang Diyos ang pumili sa akin, pero siya ang pumili sa atin. So, kaya naman yung ating, pag tayo nagkamali, hayaan po natin ang Diyos na siya yung hahawak ng ating kamay. Dahil kung tayong hahawak sa Kanya, mabibitawan po natin yun. Kaya ibigay natin yung sarili natin pag tayo meron hindi naunawaan dito sa grupo, sa Life Group Network. Magsabi po tayo sa ating mga nanay. Dahil sabi nga niya, nire-remind niya sa bawat isa po sa atin na kailangan, Lord, hawakan mo ang aming kamay. Dahil kung kami ang hahawak sa iyo, mabibitawan po namin ikaw. So, kailangan siya ang hahawak sa atin. Yan po yung gagawin po natin. Dahil kung tayo ang hahawak, anytime mabibitawan po natin. At marami pong nangyari dito sa ating Life Group Network. Hindi lang ito noon na-avail na po natin yung 80 plus. But then, nakakalungkot na may darating, may aalis, may darating, may aalis. But the Lord has always a purpose. Kaya naman, sabi nga niya sa Jeremiah 29:11, that for now, for I know the plans I had for you, says the Lord, plans to prosper you and to give you hope and a future, not to harm you. Kaya naman, itong papabaan po natin kay Sister Catherine, that God has a plan in her life. Ano man yung plano niya sa kanyang pag-alis, thy will be done. Praise the Lord, pagpahan natin ang ating Panginoon Diyos. Kailangan mo ng mga LGLs dito. Lahat po